Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers ay masaya po akong i-share sa inyo na ika 5 months na ngayon ng aking inahinin na si Ara at napapansin ko po mga ka-farmers na nag-heat po siya. So paano ko ba nalalaman na nag-heat siya mga ka-farmers? Kanina kasi palagi niyang inuud-ud tong likuran niya. So, tiningnan ko mga ka-farmers at ayan po yung ebidensya na nag-heat po siya. Isa po yan sa sinyales mga ka-farmers na nag-heat ang ating mga baboy kapag ganyan po ang ari mga ka-farmers. Namumula siya at namamaga po. Pero, since 5 months pa po si Ara mga ka-farmers, hindi pa po natin siya pabulugan sa ngayon. Maghihintay pa po tayo na umabot siya ng mga 7 months. So, mga October, pwede na natin siyang pabulugan siguro mga ka-farmers. So, ayan po. Ayan. Mag-additional po muna tayo ng pakain sa kanya. Gestating po ito mga ka-farmers. Kahit na hindi pa siya buntis, pero gestating na po yung pinapakain namin sa kanya. Kasi malaking tulong po yung pagpapakain ng gestating sa kanila mga ka-farmers. Napapansin nyo, merong ibang mga hog raisers na magsasabi na 5 months yung kanilang mga baboy, 6 months hindi pa nakaranas na mag-heat. So malaking tulong po yung pagpapakain natin ng gestating sa kanila mga ka-farmers. Dahil yung gestating feeds, meron siyang nutrients na kailangan para sa katawan ng ating mga inahinin. So, I hope by November mga ka-farmers, mapabulugan na po natin siya through AI or Barako. Pero I think we preferred AI sa ngayon mga ka-farmers dahil sa ASF. Although, tahimik na po dito ang ASF mga ka-farmers, pero mas mabuti na po na maninigurado tayo. So, isa po yun sa senyales mga ka-farmers na nag-heat yung ating inahin kapag namamaga po yung ari niya. Then, ikalawang maging senyales mga ka-farmers, kadalasan, mawawalan sila ng gana kumain. Pero itong inahinin natin, wala po siyang problema sa pagkain mga ka-farmers dahil ganadong-ganado lang po siya. So, depende po yan sa baboy mga ka-farmers. Pero meron talagang mga baboy na kapag mag-heat, ayaw nilang kumain. So, buti itong si Ara mga ka-farmers, hindi ganyan. So, at least hindi tayo magka-problema if ever magbubuntis siya. Kasi isa din sa disadvantage mga ka-farmers kapag yung ating baboy ay tuwing mag-heat ayaw kumain, may posibilidad din na pag mabubuntis na ito mga ka-farmers, ayaw din niyang kumain. So yung pakainan ni Ara, papalitan na po natin yan. Maybe tomorrow or the next day mga ka-farmers. Bumili kasi ako ng sow feeder, yung ikakabit lang po dito sa harapan, para hindi na po maaksaya yung pakain natin sa kanya mga ka-farmers. So, natutuwa po tayo mga ka-farmers sa ganitong improvement ng ating inahinin dahil meron na po siyang pag-asa na posible na po tayong makabalik sa ating pag-iinahin mga ka-farmers. Ito pa po yung una natin mga ka-farmers. Meron din akong biik na pwede nating kasunod na gagawing inahin. Itong andito mga ka-farmers. Pumayat nga po siya dahil ilang days din na nagtataip siya mga ka-farmers. Pero sana magiging inahin din siya. Ito siya 15 teats po ito. So okay lang po yan kasi at least 14 teats po yung gagawin nating inahin. Itong si Ara, nakalimutan ko mga ka-farmers pero I think 14 teats din ito. Only, hindi siya yung magkalinya talaga mga ka-farmers. Pero sinabi ko sa asawa ko na okay lang yan na hindi sila magkalinya yung dede niya. Ang importante ay magkakaroon tayo ng inahinin. Baka maganda din yung performance niya mga ka-farmers. Yun po yung importante. Then, isa kasi sa titingnan ko mga ka-farmers na maganda ding magatas ang isang inahin ay yung mga ugat-ugat sa tainga. Meron po yung connection mga ka-farmers pero yung iba hindi po maniniwala dyan. Pero para sa akin, okay naman siya mga ka-farmers. So, magandang sinyales naman kapag yung ating mga inahin ay merong mga malalaking ugat sa tainga mga ka-farmers, maganda po siya magatas. Importante kasi yung ating baboy na magiging inahin, magandang magatas mga ka-farmers para if ever manganganak na po, hindi magkakaroon ng problema ang mga biik sa gatas mga ka-farmers. At isa kasi yan sa rason na magiging malnourished po yung ating mga biik kapag kulang sa gatas ang inahin.
So, ayan, pinaglalaruan na ni Ara yung kanyang kainan mga ka-farmers. So, if ever mapalitan na natin to, wala na siyang palanggan ng paglalaruan. Kasi mabigat po yun mga ka-farmers. Ikakabit lang dito sa harapan. Nabili ko po yun sa Vida Vet kay Sir David. So, I hope na kung mayroong oras yung asawa ko, mailagay po yan doon mga ka-farmers. Dahil excited na po akong mapalitan yung ating pakainan ni Ara. Sa mapapansin nyo po, maraming maaksayang feeds. Dahil dyan mga ka-farmers, ayan, palagi niyang inuud-ud sa may likuran yung kanyang puwet mga ka-farmers. Dahil alam nyo na, nag-heat siya. Only, hindi siya makapagsampa sa mga bagay-bagay dito kasi wala siyang pwedeng masampahan mga ka-farmers. So, kung mayroon kayong inahinin na mag-hit at 4 months, 5 months, 6 months, it's a perfect sign mga ka-farmers na magiging maganda po ang performance ng inyong baboy kung magiging inahin na po ito mga ka-farmers. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko na update. So, thank you for watching. Happy farming and God bless everyone. Bye-bye.